Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Naisama na sa calendar of business ng plenaryo ang committee report at resolution para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa House Rules, dapat matanggap ng bawat mambabatas ang kopya ng report 3 araw bago ito pagbotohan sa plenaryo upang mabigyan ng sapat na oras na masuri ang mga ebidensya at basihan na reklamo bago ang pagboto sa plenaryo. Kailangan ng 1/3 votes o 106 ng 380 na miyembro para maaprubahan ang impeachment at maiakyat sa Senado para sa paglilitis. Naipasa sa ikatlo at huling pagbasa ang National Land Use Act o House Bill No. 8466 na pangunahing prioridad ng Administrasyong Marcos Jr. Pangunahing nagtulak nito si dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez. Humingi pa tayo ng update mula kay Mary Ocampo. Mary? Nayomi sa botong 224 na pabor, pinagtibay ng House of Representatives ang proposed National Land Use Act. Layunin ng panukala na maglatag ng mas maayos, makabuluhan at pangmatagalang plano sa paggamit ng lupa at likas na yaman sa bansa. Ang panukala ay kabilang sa mga priority measure ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, mahalaga ang batas para maiwasan ang magkakasalungat at luma ng polisiya sa land use. Giit ni Marcos, makatutulong ang panukala sa mga usapin ng food security, disaster resilience, pabahay at mas maayos na infrastruktura. Samantala, ayon naman kay Leyte Representative Martin Romualdez, isa sa mga pangunahing may akda ng panukala, mahalaga ang mas maayos na pagbabalanse sa pagitan ng development at proteksyon ng mga komunidad. Sa ilalim nga ng panukala, ang National Land Use Commission sa ilalim ng Office of the President ang magsisilbing pangunahing policy-making body para sa land use at physical planning sa bansa. At yan muna ang ulat. Ako si Mary Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Mary Ocampo. Sumuko na kagabi ang driver na sangkot sa viral na gas and run incident sa Quezon City nitong nakaraang Sabado. Alamin natin ang detalye mula kay Lestor Aler. Lestor? Nayomi na tuliro lang at nataranta kaya hindi niya nabayaran ang pinakargang 1,500 pesos na gas noong Sabado. Ito ang alibay ng 38 taong gulang na driver ng school na sedan sa nag-viral na gas and run incident sa Mindanao Avenue, Quezon City madaling araw nitong Sabado, May 3. Ayon sa QCPD Station 15, matapos mag-viral online, nagsagawa sila ng backtracking at forward tracking. Gayon din nakipag-coordinate sa ahensya gaya ng LTO nang matukoy ang plate number ng sasakyan, nakuha ang address at pinuntahan nila ang driver sa Nueva Ecija pero wala siya roon. Nang matawagan, sinabi niyang susuko raw siya at nang magkaharap sila ng pumping attendant ng gas station, humingi siya ng tawad dito. Paliwanag ng driver, nataranta lamang siya dahil inaaway siya ng kanyang asawa noon dahil may sakit ang kanilang anak. Pero desidido ang gas attendant na kasuhan ng driver dahil aniya, nagdulot ito ng trauma sa kanya. Reklamong estafa ang isasampang reklamo laban sa driver. Samantala, nagbigay rin ng tulong ang QCPD Station 15 habang naghandog rin ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa gas attendant. Hindi naman po talaga intention na gawin niya eh. Alam naman po niya yung kinuwar ko po yun pero hindi ko po alam sa natataranta po kasi ako para pa uwi sa Nueva Ecija kasi po may sakit po yung kambal kong anak eh. Hinihiga po. Samantala, umiiral ngayon ang 3-strike policy sa PNP. Sa ilalim ng 3-strike policy, maaaring ma-relieve o masibak sa pwesto ang police station commander oras na may maitalang 3 magkakasunod na insidente ng gas and run sa kanilang nasasakupan. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Lestor Aler. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok at PRTV Prime Media. Ako po si Nayomi Tiburcio. Magandang umaga.